Ito pa, one of the hottest political analysts, di ba? In recent memory. Ayan. Oo. Si Ginoong Ronald Llamas, makakausap natin. Sir Ronald, good morning. Si Peter at Rica, finally, we have Oo nga, some time with ano you. din natin si Sir. Hi, Sir. Good morning. Hi, good morning, Rica at saka Peter. Grabe naman yung intro mo, Peter. Ay, totoo naman. Lagi ko yung napapanood, napapakinggan at talaga namang isa sa pinaka-hot dahil sa marami ring kontrobersya no? Oo. At ngayon lang siya pumayag sa atin. Oo. May mga favorite siya. Ngayon nyo lang naman ako inimbita eh. Hindi Sir Ronald, let's talk about this. Yung unahin natin yung pahayag ni Manang Aimee, do you think na may weight ba yung mga binigay niya, sinabi niya, o medyo papansin lang ito? Well, usually kasi pag merong problema yung gobyerno, may problema yung presidente, isang recourse niya ay magkaroon ng cabinet revamp. Okay. Na ma-transfer yung narrative doon sa revamp. At saka para ipakita niya na seryoso siyang magbago. No? Pero alam naman natin in the past, tuwing magkakaroon daw ng cabinet revamp, parang nauunsyame. Nagiging cabinet review na lang. Pinakahuli, di ba? Nagkaroon na ng doon, nilipat lang kung saan-saan, tapos may 1 or 2 lang na natanggal. Kaya until it happens, it didn't happen. Alam mo, yung sinasabi ni Aimee, may kumakalat na ganyan last year pa. Yeah. Magkakaroon ng revamp. Dahil nga dun sa pagbaba ng approval rating ng presidente at dahil dun sa mga patuloy na problema related dito sa massive scandal sa corruption. No? Sabi nga nila ay unlucky 9. Pero unlucky 9 na nanganganib. 9. Okay, wag nating pag-usapan yung unlucky 9, pero let's talk about the top 3. Kasi maraming mga nagsasabi na etong tatlo na to, obvious na Papangalanan na ba natin yan? Hindi, tatanungin natin si Sir Ronald. Kung palagay ninyo, kayo ang siyang huhusga, ano yung top 3 na dapat galawin sa gabinete? Well, yung posible daw na matanggal bukas ay yung sa Department of Health. No? Isa yon. Pero sabi niya ay hindi siya matatanggal. Sabi niya 2 days ago. Okay. So, yun din ang sabi ni Executive Secretary Bersamin, kung naalala nyo. Diba? Hindi ako matatanggal, pero kinabukasan, tanggal siya. Isa rin ay itong DepEd daw. Dahil nga yung isang undersecretary ron ay na-implicate dito sa corruption na inilabas ni Undersecretary Bernardo sa Senado last year. Wow. No? Ikatlo, ito daw sa Department of Tourism. Dahil way below yung targets sa mga turista na dapat pumapasok sa bansa. So yan yung mga lumalabas. Pero again, until it happens, it never happened. Yun. So, sa unlucky 9, sabi nyo nga, baka may 3 na At least. puro. Ang balita, baka bukas. Bukas, hindi January 15. Pero sabi ni Yusek Claire Castro, wala daw mangyayari for now. For now. Ang mahalaga din yung salitang for now. For now, but maybe next week. for later. Pero sir, lagi naman kasi nagkakaroon ng revamp, no? Mga cabinet revamp, pagpapalit. But from looking at a historical point of view, kapag nagkaroon ba ng cabinet revamp, nagkakaroon din ba ng magandang dulot ito doon sa mga ahensya na papalitan? Kasi alam naman natin, tayo mga Pilipino, kapag nagpalit ng liderato, gustong mag-iwan ng kanya-kanyang legasiya, kanya-kanyang marka. Therefore, hindi na naman matutuloy yung existing project. So parang back to zero. Pag na ganito po ba, have we seen a good thing come out of cabinet revamps? Well, depende, Rica. Halimbawa, itong sa Executive Secretary, ang bilis ng palitan, di ba? Yung Executive Secretary kasi is the little president. That's right. Pero nakakatatlong buwan pa lang yung presidente noong 2022.
tanggal kaagad yung kanyang executive secretary. Diba? Si Vic Rodriguez. Tapos ngayon, akala mo ay napaka-powerful ni Executive Secretary Bersamin, dating Chief Justice, tanggal din siya. No? Sabi ko nga kanina, siya mismo nagsabi, hindi ako mag-resign. Pero kinabukasan, tanggal siya. At sabi niya, is the pribadong tao ang tumawag sa kanya para sabihin na tanggal na siya. So, powerful na yan, ha? Oo. Halimbawa, yung Secretary ng Budget, dalawa yan sa pinaka-powerful, if not the most powerful, Executive Secretary Bersamin at saka Secretary Pangandaman ng Budget. Pero magkasabay silang natanggal. Yeah. No? Ngayon, ang tanong mo, maganda ba yung nangyari sa pagkatanggal sa kanila? Well, tinitingnan pa natin ngayon. Halimbawa, si Executive Secretary Recto, kakasimula pa lang. So, hindi mo pa mahatulan kung siya ay maganda yung kanyang ginawa. No? Itong acting budget secretary, acting pa lang siya. Pwede pa siyang matanggal overnight. No? Nasa ano pero, pa lang siya. Halimbawa, itong, ngayon lang ako nakakita kasi ng isang gobyerno na 5 beses nagpalit ng communications head. Sabihin, may problema ka sa communication, may problema ka sa narrative. So, dapat nyo ng tulungan. No? Oo. Pero let's talk about itong binanggit ninyo na medyo bumagsak yung trust ratings ng Pangulo. So ito bang cabinet revamp na ito more of a knee-jerk reaction and therefore some of these secretaries may be merely sacrificial lambs? In a way, yes. No? Dahil nga, binabago mo yung narrative at pinapakita mo na meron kang ginagawa in the midst of a political crisis at pinapakita mo na everybody is dispensable. Ibig sabihin, sabi mo nga, shock absorber. Pero hindi yan pwede on its own. Ibig sabihin, yan lang ang gagawin para makaigpaw ka doon sa iyong krisis. Dapat may iba ka pang gagawin. Halimbawa, itong promisa mo na mga big fish nakakasuhan at saka ikukulong na hindi nangyari last month, dapat mangyari yan kasabay ng cabinet revamp. Dapat meron kang gagawing reforms para mapakita mo na handa kang gumawa ng something concrete para sa mamamayan. Halimbawa, isususpend mo ba yung excise tax, yung VAT, para bumaba ang presyo ng kuryente, para sa mga pribadong korporasyon na bababa ang presyo ng production at saka sa mga ordinaryong consumers katulad natin para bumaba yung binabayad natin sa kuryente para makaramdam naman tayo ng kaunting relief. Dalawa, yung sinasabi mong 4 na priority bills mo, parang kinakapos. Halimbawa, yung anti-dynasty bill mo, hindi naman pala anti-dynasty, pro-dynasty. So, ba, kailangan meron kang mga package of reforms na gagawin. So, hindi pwede na cabinet revamp lang. Kailangan may mga kasabay pang iba. Is it an acceptance, no? Kulang talaga ang sinasabi ng iba. The president is not really in the thick of everything. In other words, he's not hands-on with a lot of things. Of course, nakikita naman natin kung may mga bagyo. Very present siya et cetera. Oo, that's fine. Pero sa dami ng mga krisis na nangyayari ngayon, do you feel that the president is visible and active enough? Well, pinipilit niyang maging visible. No? Mas madalas siya ngayon lumabas sa mga tao at sa mga media. Whether that's working, for now, hindi. No? Dahil nga, sabi ko nga kanina, kailangan meron kang iba't ibang levels ng gagawin. No? Isa yon yung presence. Halimbawa, tingin ko, mas matutuwa ang mga Pilipino kung tatanggapin mo na, uy, bahagi ako sa problema. Meron akong pagkakamali. Pero handa ako magbago. Tayo, very forgiving tayo di ba? No? So, pwede niyang bahagi ng kanyang narrative ay yung pag-amin na command responsibility. Hindi ako involved sa corruption, pero meron akong command responsibility dahil nangyari ito during my watch. No? So, yung ganun ba? Kasama yon dito sa pinopropose natin na dapat sana ginagawa niya. Pag-amin na kasama ako sa problema, pero handa ako magbago.
Pero may malaking pagkukulang pa rin po ba, Sec, kung si Pangulo naman ang nagsimula na itong investigasyon doon sa flood control projects. Siya naman ay nagtayo ng website para magkaroon ng platform na magsumbong ang mga tao. Nakita natin na he is very actively pursuing itong issue sa korupsyon, but we still saw a decline sa trust ratings niya. Yes, dahil hindi pa nakikita yung promisa nila na output. Yung mga, halimbawa, nag-propose si Secretary Vince Dizon ng 87 na mga tao na dapat kasuhan last December. Nasaan na yung 87 na yon? Kasama doon mga senador, kasama doon mga kongresista, kasama doon even cabinet secretary, kasama doon mga opisyal ng gobyerno. So, pag sinasabi mo na ikaw ay nagsimulang naglunsad nitong mahiya naman kayo campaign. Sabi mo nga, Rica, meron kang in-expose na 15 big contractors. Tapos naglagay ka ng website, isumbong sa Pangulo. Ngayon, where's the beef? Nasaan yung output? Hanggat hindi nangyayari yun, patuloy na bababa ang iyong approval rating. Yung nabanggit nyo kanina, ekonomiya. Baba ang halaga ng piso. Pataas ang utang. Diba? Pababa ang ating growth targets, even below 4%. Delikado yon. Mga investors, palabas, hindi papasok. So, yung ating ekonomiya for this year ay nanganganib. So, anong gagawin mo ngayon? No? Para ma-mitigate or mapigilan yung ganyang klaseng pagbulusok pababa. Oh. Yeah. At saka, sabi nga nung iba, you have to bite the bullet. Hindi na pinag-uusapan dito siguro yung, baka bumaba ang trust ratings eh. But the people will have to feel na he is in charge. Di po ba? Yes. So, let me go back to yung binanggit kung papaniwalaan natin yung sinabi ni Manang Aimee, ni Senator Aimee. Ano po? Parang, kung January 15 daw, sasampahan na ng kaso yung mga senador at ex-senator. Ano po? I couldn't help but think na, because December 15 yung yung unang pangako. Promesa at least pwedeng sabihin na, ayan 1 month delayed lang. Palagay ninyo, Sec. Tingin ko makakatulong yon. No? Makakatulong yon na meron siyang ilang mga kongresista na pwede nang kasuhan. No? At merong ilang senador na pwede nang kasuhan, lalo na ng isang non-bailable offense. Katulad halimbawa, nung isinampa kay Diskaya, yung malversation with falsification of public documents, non-bailable yon, 8 million yung minimum. No? So kung gagawin niya yan at diretso sa kulungan, itong mga relatively big fish na ito, then makikita ng mga tao, ay seryoso pala, kahit na delay na 1 buwan. Nakahabol. Yes. So, meron siyang pwedeng gawin from Christmas promise to Valentine's promise. So, Valentine yan para sa mamamayan. Hindi ko lang alam kung magandang Valentine yan para kay Rica. Basta hindi ako yung huhulihin, Sec. Okay lang ako. May lalabas na iba. Talo naman po ako on a different topic naman. Alam naman po natin yung ICI is fledgling ngayon, no? From 3 miyembro, naging 1 na lang ang natira. At di pa po natin alam kung ano na ba ang mangyayari dito. Sa palagay niyo po ba, may katotohanan dun sa mga lumalabas na bali-balitang baka buwagin na itong ICI dahil unang-una, wala rin naman talaga silang ganun kalaking kapangyarihan. Yes, dalawa yung option diyan. Dahil nga, meron ka ng quorum of 1 ngayon. No? Isa na lang natitira. Tapos, parang walang nangyayari. Wala sila nakikita. Yes. Magkakaroon ka ng hearing, tapos magkakaroon ng executive session. So, what was that about? No? Kala pa namin transparent. Tapos, hihingi na executive session yung mga iimbestigahan. No? Ikalawa, ang sabi nga nila, ipapasa na yan sa ombudsman. No? Papasa na sa ombudsman. Pero sana, kung inayos yung ICI, pwedeng malaking tulong ito sa ombudsman. Correct. Mag-implement ito. Pero ngayon, nasa limbo siya. Ang possibility nga ay pwede na siyang buwagin at ipasa na lang sa ombudsman. Pero pwede rin, dahil ginawang priority bill, yung ICIAC ni Congresswoman Laila de Lima para i-strengthen yung ICI, magkaroon ng mas may ngipin
na ICI. Ngayon kasi hanggang subpoena lang eh. Aha. Walang contempt powers. Eh bakit naman ako dadalo? Sabi ni Pulong Duterte. Bakit naman ako dadalo? Sabi ni Cabral. Di ba? Oo. Eh wala namang mangyayari sa kanila kahit di sila dumalo. So dapat lagyan ng ngipin. Yan yung purpose ng bill sa Kongreso. Pero priority bill pero hindi gumagalaw. Ayun na nga. Until mangyari yan, talagang practically dissolved na yung ICI. Opo, isa ito, no? Sa dinami-dami ng mga problema natin, ito na lang ICI, I think it's symbolic of the fact na hindi nyo nga mapanatiling buhay yung ICI. Ilang buwan lang. Diba, bakit pa kami maniniwala na kaya ninyo talagang Habulin. sugpuin itong anti-flood control corruption issue na ito na tapos sinabihan ninyo ang Kongreso na i-prioritize natin yung ICI-AC wala naman rin gumagala, wala rin namang development. I mean, that at least to me is a major failure. Correct. Dahil, Peter, tama yung sinabi mo, dahil nga, binild up mo yung ICI eh. Ito yung Independent Investigation Commission. Di ba? Yan yung binild up mo eh. Binild up mo yung mga members na yan. Si Mayor Magalong, si Babe Singson, etc. Tapos yung mga binild up mo, biglang nawala. Di ba? Tapos medyo bitter yung kanilang pagkakawala. Dahil sabi nila, kulang sa suporta, kulang sa ngipin, kulang sa budget, etc. etc. No? Maliban dun sa chairman, si Chair Reyes, Reyes ba yun? Yes, Kalimutan. yung Justice of previous Justice justice. Reyes, maliban siya sa kanyang placard na nilabas na what the world needs now is love. O yun lang ang naalala mo sa ICI ngayon. Di ba? Oo. So, Sayang, talagang sayang yung pag-build up mo dun sa Oo. ICI at saka sa mga membro. Oo. Tapos ang tira na lang yung naglabas ng placard. Hindi magandang senyales for Valentine's Day dahil paasa ka. Pero tama yung sabi niya, pag pang-Valentine yung kanyang message. Okay. Ronald, maraming salamat and I hope this is not the last of our Conversations that we can invite you again. Okay. Opo. Of course, nandiyan lang ako sa gilid-gilid. At we will check with you on January 15 or 16 kung May lumabas. kung talagang mangyayari nga yung sinabi ni Manang Jaime. Thank you, sir. Thank you, sir. Maganda sa Valentine, oh. Ayan. Opo. Okay. Thank you very much. Ginoong dating Secretary Ronald Llamas.